Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, October 7 na po 2025, panibagong cloud cluster po o kumpul ng kaulapan ang nabuo po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. May tsansa din po itong maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod po na mga araw. Aalamin din po natin ang direksyon ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na ngayon po ay naging isang ganap na typhoon category. Bago ho natin yung simulan, okay, makikiusap muna na kahit i-like nyo lang yung video natin, yung update natin, para ho tumaas ang engagement natin at makaabot po yung update natin sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. So tignan natin ngayon yung pinaka-latest track muna ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So eto ho, kung makikita nyo, ito nga tinatawag natin na bagyong Halong, international name po niya ito, ay lumakas po sa typhoon category. Sa huling pagkatala po, ito po yung merong lokasyon na 2,000 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. Yung lakas ho ng hangin niya ay umabot na sa 120 kilometers per hour malapit sa may sentro at bumubugso naman sa 150 kilometers per hour pa west, north to westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung titignan nyo, hindi ito papunta o hindi ito maglalandfall sa ating Philippine landmass, lalo na sa Philippine Area of Responsibility, dahil masyado po itong malayo. Pero ang chinecheck natin dito, yung posibleng pagbabago, dahil kung titignan nyo yung kanyang tinatawag na area of probability, palihis yung niya, yung direction niya papunta sa bansang Japan at hindi po siya patumbok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil meron pong high pressure, kung nakikita nyo yung hangin na yan, etong hangin ho na to ay may chance na magbigay ng direction sa kanya para pumasok po sa ating PAR. So yung chance na makapasok itong bagyo at magbago ang direction, kahit papaano meron po. So hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na pwedeng magbago yung kilos nito. At kung magkakaroon naman ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, hindi ho ito magkakaroon ng direktang epekto, pero possible naman ito yung trap or extension ng kanyang hangin. So dapat i-monitor pa rin natin at bantayan yung pagkilos po ng bagyo. Samantalang sa kabilang update naman natin, isang cloud cluster po, kumpul ng kaulapan ang nabuo. Ito no? At ito ho ay may chance din na maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod po na mga araw. So wala pa naman yung direktang epekto at masyadong malayo ho sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero maging handa na lamang tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So babalikan natin itong bagyo na nasa labas ng PAR, ayan po. At itong panibagong cloud cluster o kumpul na kaulapan na banta para maging isang LPA. So alamin na muna natin yung ating tinatawag ho na forecast weather conditions. So ngayong araw po ng Martes, October 7, sa area ho ng Quezon at Aurora, asahan pa rin ho natin dyan. Ngayong araw po ng Martes, medyo magiging okay naman ang panahon sa umaga sa tanghali. Pero medyo pahapon o sa hapon na cloudy skies with scattered rains and thunderstorm po ang ating aasahan dahil po sa tinatawag natin na northeasterly wind flow o yung malamig na hangin na nanggagaling po sa may hilaga. So ito na yung hudyat or pagpaparamdam ng amihan season or northeast monsoon. Napapansin naman natin sa hapon hanggang sa gabi medyo malamig na po yung hangin, no? At ito na yung senyales at hudyat na malapit na ho ang Pasko. Pero hindi ibig sabihin kapag nasa amihan season na tayo, wala na tayong bagyo na i-monitor at wala nang bagyo na papasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipapaalam ko mamaya sa inyo at i-explain ko kung ano po yung mga kategory ng bagyo kapag meron po tayong amihan. So sa area naman po ng Western Visayas, kasama po ang Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at dyan po sa may Palawan area. Ang lagay po ng panahon dyan ay cloudy skies pa rin po with scattered rains and thunderstorms dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Ito po mga lugar na yan na aking binanggit ay bandang hapon po yung sama ng panahon na mararanasan dyan o yung maulap na kalangitan. Pero bandang umaga hanggang sa magtanghali magiging okay naman po at maayos ang panahon. Pero dahil sa ITCC, may chance ng mga pag-uulan bandang hapon ho at sa gabi. So mag-ingat pa rin sa posibleng impact nito
Yung mga lugar na aking binanggit sa banta po ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area, lalo na kapag ka nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang ang ibang bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Possible din ang mga pagbabaha sa mga lugar na yan kung sakali ho magkaroon ng biglang bugso ng mga pagulan lalo na sa bandang hapon at sa gabi. So dito naman tayo sa area ho ng Metro Manila kasama na ilang bahagi ng Luzon. Patuloy naman tayo makakaranas ng magandang panahon sa umaga sa tanghali. Pero pagdating po sa may bandang hapon, start po ng alas 2 hanggang sa alas 6 ng hapon ay possible ang mga localized thunderstorms. Pag may mga localized thunderstorms tayo, asahan nyo yung mga biglang bugso ng mga pag-uulan. Yung tipong sobrang maalinsangan sa umaga, mainit ang panahon sa umaga, sa tanghali talagang tirik ng araw, pero nagtataka yung iba bakit daw po sa hapon ay bigla na lang umuulan at kumukulimlim. Yun ho ay dahil sa tinatawag natin ng mga localized thunderstorm at bandang hapon ho talaga nangyayari yan. So ngayon, balikan naman natin ito nga pong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tulad ho ng aking sinabi, wala naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero nakakapangamba kasi umaabot na po siya sa tinatawag natin na typhoon category at may chance siya na maging super typhoon. Tignan nyo, pagdating ng Wednesday, alas 2 po ng hapon, 2 p.m., 240 kilometers po yung lakas ng kanyang hangin. So bakit dapat natin itong i-monitor? Yung chance ho kasi na mag-record siya o hatakin po ng high pressure na yan, yung hangin po na yan, kung nakikita nyo, ito sinusundan natin yan, yang hangin na yan ay possible na hatakin siya pababa. So may chance pa rin talaga na kahit sabihin natin na typhoon o super typhoon category etong bagyong Halong, international name niya, hindi pa rin natin ni-rule out o inaalis yung posibilidad na ito'y bumaba dito nga po sa ating Philippine Area of Responsibility. Etong high pressure ng hangin po na yan, kasama na ho dyan, no, yung tinatawag natin na northeasterly wind flow o yung malamig na hangin. Napansin naman natin, lalo na sa madaling araw, medyo malamig ho ang hangin dahil sa high pressure na yan at northeasterly wind flow. Pero yung pangalawang senaryo naman natin na kino-consider dito nga po sa bagyong Halong ay yung consistent na dadaanan niya. Kung napapansin ho ninyo, etong area of probability, kaibigan, kabayan, makinig ho kayo. Etong area of probability na yan, kung hindi ho yan magbabago sa mga susunod po na mga oras or mga araw, ay wala na itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At paglipas na ilang mga araw, ay ito'y mawawala na sa ating weather system. Lahat po kasi ng lumalabas dito na sama ng panahon, chine-check ho natin, no, kung magkakaroon ng direktang epekto sa bansa natin. Ito ho, para sa kalaman ng bawat isa, wala tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo, itong tropical depression na ito yung dating bagyong Paulo. Ngayon, wala na ho ito, no? Wala nang direktang epekto. Ang habagat din ho natin ay nawala dahil po hinatak ng nakaraang bagyong Opong. So, safe tayo sa banta ng habagat, pero hindi naman tayo safe sa bantaho ng ITCC at mga localized thunderstorm, and usually nangyayari po yan sa bandang hapon at sa gabi. So pagkatapos nito, tignan naman natin etong banta po ng cloud cluster. Ito ho, no, ito minomonitor na agad natin kung may potential na maging malakas na bagyo. Doon na kagad tayo mag-direct to the point. Kasi ang kumpol ng kaulapan, nabubuo naman yan, tapos nagiging LPA o low pressure area. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, 30 kilometers per hour. Ang lakas ng hangin, kaibigan, kapatid. Wala ho direktang epekto at inaasahan naman kung tuloy-tuloy siyang magme-maintain sa mahinang hangin, malulusaw din ito sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Masyado itong malayo, pero ngayon kasi, no, ang kinakailangan natin, kahit sobrang malayo yung banta ng sama ng panahon, minomonitor na ho natin para kung sakaling umabot yung direksyon, mas maaga pong makapaghanda ang ating mga kababayan sa banta ng sama ng panahon. Kung napansin ho ninyo yung hagupit ng bagyong Opong na tumama po sa Eastern Visayas, dyan din po nangyari o nanggaling yung sama ng panahon. Halos dito din yung layo.
Kaya naman mas maaga pa lamang ay ginagawa na natin ng action para kung sakaling maglandfall umabot dito sa Visayas at sa Luzon, yung Bagyong Paulo ay napaghahandaan po ng ating mga kababayan. Sa ngayon po ay may dalawang hangin po na nakakaapekto sa ating bansa, no? Ang unang-una yung northeasterly wind flow at nararamdaman natin yan sa mga oras na ito, lalo na po sa bandang madaling araw, sa umaga, pagdating sa hapon at sa gabi. At yung isang hangin naman, easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So kung titignan nyo yung easterlies, konti lang siya maramdaman. Dahil po mas nakakalamang ngayon yung tinatawag natin na northeasterly wind flow. So ngayon nga ba officially amihan season na. Kaibigan, sa pagkatala po ng Pag-asa, ang amihan season po ay magsisimula sa November hanggang sa Marso. So hindi pa ito yung hudyat, no? Ito ay pagpaparamdam lamang or paunang bugso ng malamig na hangin o yung northeasterly wind flow na nanggagaling sa may bandang Hilaga. So ngayon po mga kaibigan, mga kababayan, ang lagi kong sinasabi, kahit wala tayong bagyo na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, unang-una, lagi ho kayong mag-antabay at makinig po ng update sa lagay ng ating panahon. Yung ginagawa ko po na update, hinihimay-himay ko po yung mga lugar, yung mga detalye para po maunawaan ng mga elders natin. At binabagalan ko ho yung pag-i-explain para mas maging clear. So ipapaliwanag ko ulit, i-explain ko sa inyo, Metro Manila magiging maganda ang panahon sa umaga, sa tanghali, pero sa bandang hapon may banta ng mga pag-uulan dulot po ng mga thunderstorms. Ang Visayas area naman ay apektado po ng tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Salubungan po yan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. So yun po yung nagbibigay ng sama ng panahon. Pero Eastern Visayas sa mga nakatira dyan, huwag kayong mangamba. Hindi naman banta talaga ang ITCC. Maulap na kalangitan lamang ang maidudulot yan, pero hindi po natin dapat pangambahan. Ganun din, ang area ng Mindanao apektado rin po ng ITCC. Yung pangalawang paalala ko, lagi ho kayong mag-imbak ng pagkain na sasapat ng pang ilang araw. Kahit ngayon ho maganda ang panahon, alam nyo, binibigyan tayo ng Diyos ng opportunity o pagkakataon na maging handa. Yung mga pananim natin na talagang sinalanta ng mga nakaraang bagyo ngayon, medyo nakaka-recover na. So yung kahit bigas lamang, yun, mag-stock tayo ng pagkain. Yung pangatlo naman ay mag-safety tayo ng mga importanteng gamit, lalo na ho yung mga hindi pa humuhupa yung lugar, especially sa may lugar po ng Pampanga. Ilang bahagi ng lugar dito sa may Luzon hanggang ngayon lubog pa po sa baha. Yung baha nila mabaho na, no? Iba na yung amoy. Wala hong maayos na drainage. Kahit tirik yung araw, yung lugar naman nila ay binabaha. Yung mga pagbabaho na yan na naranasan dyan po sa may Luzon ay nung mga nakaraang bagyo pa. So ngayon, ang sinasabi ko dito, dapat po talagang action na natin, linisin natin yung kapaligiran natin. Yung mga plastic at basura, wag itapon kung saan-saan, i-segregate para hindi po bumabara sa mga kanal. Magtulungan ho tayo, magbayanihan tayo dahil wala lang mga ibang aasahan kundi tayo din mga Pilipino. Huwag na tayo umasa sa iba dahil sila ho hindi kumikilos ng agara, no? Kumikilos lamang sila pag may napapahamak na. Yun ho ang sad reality. Ang Eastern Visayas sa ngayon, wala naman tayong nakikitang banta po ng malalakas na lindol. At gayon din, walang banta ng malakas na bagyo na papasok dito sa Eastern Visayas. So kung malaman na po yung mga nakatira sa mga lugar na yan, laging kong sinasabi sa inyo, hindi natin iha-hype yung bagyo. Dahil po yung ibang mga kababayan natin, lalo na po yung mga matatanda na nakikinig sa aking weather update, minsan nasashock sila or parang inaatake sila ng nervyos pag nakakarinig po sila ng mga typhoon, super typhoon, malakas na bagyo. Ako po i-explain ko mabuti na kalmahan nyo lang ho. Wala tayong bagyo ngayon sa loob ng PAR. Meron mang bagyo kayo nakikita sa mga update, yun ho malayo at nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung mga nakatira din, malapit ho sa mga ilog, sa mga sa baba po ng bundok, yung matataas na lugar, mag-ingat tayo sa banta ng mga landslide. Kaya din sa pagtaas ng tubig, no? Lalo na po sa mga hapon, no? Bandang hapon dahil po sa mga localized thunderstorms. Hindi ko ho kasi ibig sabihin na magandang panahon sa umaga.
sa tanghali, tuloy-tuloy na yan hanggang maghapon at sa mga susunod na mga araw. Ang panahon ho natin ngayon, mabilis magbago. Minsan, maganda ang panahon. Pagdating ng hapon, biglang uulan. Pagdating ng kinabukasan, magiging masama ang panahon. Pero ito, ipapaalala ko sa inyo, once na confirm na at amihan season na, malimit na po yung mga bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang Northeast Monsoon kasi ay hindi yan nagbibigay ng sunod-sunod na mga bagyo. Kung may mga bagyo man, per month, 1 hanggang 2 lamang ang ating mamamonitor. Ngayon po kasing Oktubre, ayon na rin sa pagkatala ng pag-asa ay 2 bagyo, 2 hanggang 4 na bagyo ang papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang bagyo ay tumama na ho dito sa ilang bahagi ho ng North Luzon, sa may Isabela at sa may Aurora. Kung napansin nyo yung mga lugar na yan, direktang naglandfall yung bagyo pero nakapaghanda sa matinding impact ng bagyo, yung bagyong Paulo. Kasi nga, alam naman natin yung nangyari sa bagyong Opong na tumama sa Eastern Visayas, grabe yung pinsala, lalo na ho sa Masbate. So, syempre, ginawa na ng paraan natin. So, ano yung mga dapat natin gawin? Yung mga paalala na lagi kong sinasabi, lumikas tayo sa mga lugar na prone po sa malalakas na mga pagbabaha o mga pag-uulan. Kapag yung mga lugar ho ninyo ay nakasama sa mga warning signals, agad-agad na nating isipin kung safe ba yung lugar natin. Kung tayo nakatira malapit sa ilog, sa baybayin, or sa matataas na lugar, ay umalis na ho tayo mas maganda. Para din po safe tayo at hindi po mag-aalala. So, yung sinasabi natin, kung etong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o bagyong Halong ay magbago ang direksyon, yung pangalawang senaryo, bumaba dito, hindi pa rin kayo dapat mag-alala, o wag tayo pa rin mag-alala. Kahit pumasok ito sa PAR, wala po ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagkus lalabas din yan ng PAR kahit po pumasok siya, So, yun na yung tsansa, yung pinaka-worst na po dito sa bagyo na nasa labas ng PAR. At hindi na ito natin dapat intindihin. Kahit maging super typhoon pa po yan, sa araw ng Wednesday, hindi na yun makaka-apekto ng direkta sa anumang bahagi ng ating bansa. So, ligtas po sa banta ng malalakas na bagyo ang Luzon, Visayas at malaking bahagi ho ng Mindanao. Sa ngayon, kaibigan kabayan, yan muna yung pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag niyo pong kakalimutan na i-like ang ating update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.